morning world! Si Louie Boy nasa shower. Ako nakapag-shower na dahil kasi alis kami. Good morning world! Nakarinig siya. Kala ko nasanod ka na ng banyo. Nasaan ka ba? Hindi pa pala nakaano sa shower. Nandun na siya sa sa bathroom. Pero wala pa pala sa loob ng shower. Guys, dumating ng ating nabuksan ko na kaya alam ko na. Pero i-share ko lang kasi kung makikita nyo, lalo pa sa dito sa mga taga-Pilipinas, kung nakikita nyo sa social media right now, everybody is complaining about their electricity bill kasi kahit na wala namang changes daw sa nila usage, halos nagdoble ang ang bill nila. So kami, may mga vlog ako tungkol sa aming mga bills. Dahil sa gas crisis. Sa gas crisis at saka kung ano-ano pang mga fees na dinadagdag nila. So kami, mula sa the last 2 years, we average about 7,000 to 8,000 a month ang aming electricity bill. Pagka nandito mga bata or nung time na nandito ang family ko, mga kapatid ko, mga pamangkin, nanay, tatay na nandito sila noong 2024 sa bahay namin nung bago kaming lipat, umabot kami ng 12,000 plus. Tapos pag nandito yung mga bata, kasi mga bata, parang para silang may-ari ng Electric company. electric company. Umaabot din kami ng 12,000 plus. So, na yon, expected na yon. Pero nung April na bill, doon ko nakita na nag-start ng lumaki ang mga electricity bill namin. Tapos ang mga tao nagrereklamo sa social media. Nagfa-follow kasi ako sa Angeles Electric Corporation na Facebook kasi doon din sila nag-a-announce kung may mga brownout, ganyan-ganyan. Tapos yung sa ibang parts din ng Pilipinas, ang mga merong sa Meralco, sa Meralco, nagre-reklamo din sila sa kanilang mga bill. So, i-share ko sa inyo guys ha. Para yung mga OFW, pag sinabi ng pamilya niyo na nako, tumaas ang kuryente, totoo po, tumaas talaga. So itong lalagyan ko ng mga guys, ng mga bills. So bills yan, water, electric, converge yung yung internet, pero wala na akong paper, puro na online ang converge, so wala na yan dyan. Sa HOA, sa trash dyan ko nilalagay. So anyway, yung previous year, inalis ko na dyan. So itong mga bago na to. So I have here yung June ng March, June ng April, at June ng May. Yun, ang mga bills na kukumpara natin, ha? Kasi guys, ang laki ng difference. So guys, nung April, nung March, ang binayaran natin was 8,855. Okay? Teka, i-on natin ang isa pang ilaw para maliwanag. Ayan pala eh. Alam nyo naman, pag mga may edad na, alam nyo naman, hindi na makakita sa dilim. So guys, nung March, 8,855. March, hanggang ngayon wala naman tayong extra tao sa bahay, wala kaming bisita, wala mga bata. Noong February may mga bisita kami, pero okay ang bill namin. 8,000 plus lang, pero wala na dito. Pinasok ko na sa So, walang bagong appliances. The same ang paggamit ng aircon. Same appliances, same ang lahat. Ang ating ginagamit lang naman ang aircon sa living room. Paggising namin hanggang sa pagtulog namin naka-on ang sa living room. Tapos, pagka pinatay na sa living room, nasa kwarto na kami, i-on na naman yun hanggang magdamag. Hindi sa nag-iinarte tayo, pero mainit talaga guys. So anyway, ang bill natin that time was 8,855. Tapos nabigla ako ng April, last month, ang bill was 12,054.53. Oh my gosh, sabi ko wala namang bago. No new appliances, the same ang paggamit ng mga bagay-bagay.
Pero tumaas. Naku, nakita ko sa Facebook, lahat ng mga tao nagre-reklamo. Yung mga tigti 3,000 naging 6,000, ang 4,000 naging 8,000. Ang 5,000 naging 10,000 na doble. Na ganun din ang sinasabi nila. Wala silang bagong appliances. Kaya lang nagmahal lahat, mga gas, whatever. At saka kung ano-ano mga fees na dinadagdag nila. So, ang binayaran natin April was 12,054.53. Nagbabayad pala ako, guys, ng electric bill sa GCash. Sa GCash ako nagbabayad. Sa app lang. Sa cellphone. Pagka may time, which nangyari na at 2-3 times over the last 2 years, minsan ang GCash, ayaw niyang pumasok. Nag-e-error. Kung ano mang reason. So, ang gagawin ko, pumunta ako doon. Ang first time na nagkaganyan, pumunta ako sa 7-Eleven kasi you can pay there. Doon may machine sila. Pindot-pindot ka lang. You just need your bill kasi kailangan mo yung mga numero dito, mga account number, mga kung ano-ano. Kailangan mo ipasok doon with a cellphone na naka-register doon sa Angeles Electric. So anyway, ginawa ko yun. Ang nangyari naman that time, more than 10,000 ang binayaran noon pa. May mga bisita kami. 10,000, hindi ka pala pwede magbayad sa 7-Eleven ng more than 10,000. So, may nagturo sa amin, may pinupuntahan kami doon sa hindi ko alam kung anong street. Basta sa linya ng where Angeles LTO is. Marapit sa Wiggy's Ice Cream. Kaya rin namin na-discover yung Wiggy's Ice Cream. Kasi rin, may nagko-comment na masarap ang Wiggy's Ice Cream. Anyway, katabi no, nakalimutan ko, may maliit na grocery store doon. Katabing-katabi siya, pati close for lunch. So doon, kahit anong amount pwede nila, kasi may tao, live person na tatanggap ng bayad mo. So 2 beses, 3 beses namin na nagawa yun. Otherwise, if it's less than 10,000, you can pay 7-Eleven. Pwede ka rin magbayad sa mga bayaran ng bills sa SM. So kami, normally, dito lang sa GCash para madali. Nasa bahay ka lang, nakabayad ka na. So, yun guys, from 8,855, naging 12,054. So, yung April na yun, doon ako nakakita ng maraming post ng mga tao nagre-reklamo sa bill nila. Sabi ko, tingnan nga natin ang May. Naku, ang May, ganun halos pa rin. 12,272.35. Same rin, wala kaming mga bisita. Same din ang paggamit ng mga kuryente natin. Ayun, 12,272. So I guess this is the new norm. So that's a lot. Mahal ang kuryente sa Pilipinas. At saka depende yata kung saan ka nakatira sa Pilipinas, iba-iba rin ang charge per kilowatt. Pero dito sa Angeles, sabi ng may mga relatives kami na nagsasabi na mahal daw ang Angeles. So we have to live with that. So mahal din kasi 12,000. Nasaan ba? Mag-ano tayo? Compute. 12,272. Sabihin na lang natin sa 60, no? 60 divided by 60. $1 is to 60 equals 204.53. That's a lot for 2 people, ano? Maliit lang naman ang bahay namin. Although, we use kuryente din sa pag-filter ng pool, pag-vacuum ng pool, you need kuryente, yung ganon. Pero that's the only big bill that we have. Kasi ang water, ang water, the last 3 months, ng water natin, hindi, globe pala yan. Ang water natin is May, ito April. Nung April was 679.62. Sabi ni Louie, gawa-gawa lang yata yung bill na yan. Kasi nung May, exactly the same up to the cent. 679.62. How did that happen, ha? Ang ginamit na konsumo
was, ano ito, 20. Pero ang, ano niya, tama naman yung yung reading. From 636, naging 656. From 656, naging 676. So, 20 ang na-consume. So, 679.02. So, ito ngayon, due ito ng May 26. Birthday ng anak ko. Ay, 24 na pala ngayon. Kasi hindi ko kagad nakuha sa mailbox. Babayaran. God, remind me please. Hindi na. Ito na siya sa shower. Bayaran ko ito mamaya. Kasi pagka late na guys, hindi mo pwedeng bayaran sa GCash. Kahit isang araw na late yun. Na-experience ko yun. Yun yung GCash, hindi nag-work. Sabi ko, bukas na. The next day, ayaw pa rin mag-work yung para sa electricity. Works on other things. Pero dun sa pagbayad ng electricity, ayaw. Tapos, nung hindi na pwede dahil kasi due date na. So, pumunta na lang ako sa 7-Eleven. So, ito ang ating babayaran guys. So, yun ang ating balita sa ating mga bills. Ito is basura. This one is basura. Ayun na dyan guys, sa Amerika, makaka-relate kayo. Pag kumuha kayo ng ano tawag dito? Ng mail nyo sa mailbox. Saang katutak na di ba? Saang katutak na papel-papel, mga ads, mga kung ano-ano na. That's all you get, bills and ads na napakaraming papel. So trabahuin mo kasi you have to sort it. Kasi kung hindi mo alam kung may importanteng mail doon. So hindi naman pwedeng basta itapon mo na lang lahat. So you have to sort it one by one. Ay, nakakainis na yan. Tapos may pasok ka pa bukas, gabi ka na umuwi. Tapos you have to sort. Or you do it on your day off. Nakaka-relate ba kayo doon, guys? I'm so glad na ang aming mailbox, may mailbox kami dito. Ang nandun lang sa mailbox, every 17th, 18th of the month, yun ang kuryente. Tapos, ang every 2nd of the month or 3rd of the month, yun namang tubig. Yun ang dumadating sa namin. Sa mailbox namin. Walang ads, nothing. Mga packages naman, they knock on your door kasi they have to document that you received it. So wala yun sa mailbox, yung mga order, mga ganyan. Pero pag maliliit lang, tapos tatawag sila, may delivery po na package or parcel, ganyan. Pag maliit lang, sabi nila, oy, isusuksok ko na lang sa mailbox niyo ha. Oh, sige. Ganon. Otherwise, walang laman ng mailbox namin, which is one thing na hindi ko na kailangan gawin. Kasi sa Amerika, chore pa yun eh. Someone has to do it. Ako naman ang gumagawa nun. So, I'm glad na hindi ko na kailangan gawin yan. Dito tayo sa kwarto. So, pinatay na ni Louie Boy kanina yung doon, aircon sa labas. Dito na lang natin i-on kasi may fan pero mainit pa rin. So, itong aking little office, guys. May printer. May mga ano-anong abubot para sa kahapon pala, guys, yung vlog natin kagabi. Di ba pinakita ko na biglang humangin, umulan? Tapos nakita ko kahani na sa Facebook, may mga nag-post na may gumuhong building. I don't know how big na building, o kung bagong building, o ginagawa pa lang na building. Hindi ko alam ang specifics. Pero may gumuho daw na building doon sa Fields Avenue. Yun yata yung walking street, banda. Please comment kung taga rito kayo, kung anong nangyari. Wala naman ako makitang balita kung saan ko hahanapin, kung malaman ang mga specifics tungkol dyan. I hope wala namang nasaktan. I don't know. Tapos, may nasirang, may mga puno na natumba, may sasakyan na natumbahan may sasakyan na natumbahan ng puno, na nasira ang sasakyan. Buti na lang yung mangga, yung malaking mangga dito sa namin, sa garden banda, di ba? Nung binili namin yan, may mangga dyan malaki. Buti na paalis kasi kung hindi, masisira bubong mo kasi mataas na yun eh. Kasi yung taas na ng bahay namin, mas mataas pa yata. Masisira ang bubong mo,
masisira ang sidewalk, which nasira niya na talaga ang sidewalk. That's why the HOA had to redo it kasi nung nakagano na yung sidewalk doon sa sa kung saan ang ugat ng mangga. Tapos nung pinaputol namin ang mangga, pinadig namin yung ang roots niya, sinira na, sinabi namin sa HOA na ganun nga. So tiningnan nung engineer, tapos inokay nila na gagawin yung sidewalk kasi talagang nakaumbok na siya, crack na. Pati yung ang masisira pa niya ng mga 'di ba, mga yung drainage. Kasi kung saan ang may tubig, doon sila gagapang yung mga roots, 'di ba? Maghanap sila ng tubig. Mayroong doon, yung parang manhole na katabi ng puno na yun. Kaya pati yun yung manhole, ginawa nila yung sa ibabaw, yung i-open mo yung square na ganyan sa manhole, kasi yun pati yun nasira ng mangga. Which sayang, may maraming nag-comment na sayang naman, pinaputol niyo. Totoo, masayang. But wala kang magagawa. It's either that or ang bahay mo masisira, ang pader mo, pati ang sidewalk nasira na nga. So, ayun, kaya pinaalis namin. Salamat nga pala guys sa mga natutuwa sa ating mga simple na vlog, kahit yung pang-araw-araw lang namin na buhay. Hindi naman ang magkwento guys. Ako na lang lagi nagdadaldal. Pupunta din kami mamaya sa Landers. Tapos, tingnan natin kung mayroon doon dehumidifier. Kasi may nagtatanong, pinapatingnan kung magkano. Maganda rin yung may ay, wala nang laman pala ito. Maganda din yung may dehumidifier, no? Lalo pa dito kasi humid talaga. Nakakasira din yun sa mga gamit sa Taiwan. Tsaka pag, to avoid, to prevent mold. Natawa ko, naalala ko yung friend ko, si Jessica sa trabaho. Sa trabaho kasi guys dati, mas gustuhin ko pang matulog kaysa yung mag-makeup. Yung ilang minutes ko dyan na nagme-makeup, itutulog ko na lang, All I need is a shower and a quick suklay. Hindi lang ako nagbo-blow dryer. Tapos, takbo ka na. Trabaho, 12 hours. Nung minsan, meron kaming parang seminar. Work seminar. Or, anong patawag dito? Nakalimutan ko ng mga tawag. Mga classes. Work-related classes. So, syempre, yung pagkaganyan, may time ka na, hindi ka maagang gigising. So, nagpupulbo-pulbo ako, naglagay ko akong eyeshadow. Tapos, sa class, katabi ko yung friend ko si Jessica. Napalingon siya sa akin kasi late na siyang dumating. Hindi pa naman nag-start, pero nauna ako naupo doon. Tapos, nakita niya ako, umupo siya sa tabi ko. Paglingon niya sa akin, sabi niya, you look nice with a little makeup on. Kasi siya ma-makeup talaga. Bihira ka makakita sa kanya na walang makeup. Puti siya. Maganda mukha. Ikwento ko na si Jessica noon. Anyway, ma-makeup siya. So, talagang kahit na may makeup talaga siya lagi. Ako bihira. Nakita niya ako may makeup. Sabi niya, oh, you look nice. You should put makeup on. Sabi niya, kahit ganyan lang, yung konti lang. Sabi niya, mag-makeup ka. You look nice. Sabi ko, Jess, I'd rather sleep than put makeup on sa umaga. Natawa siya. Kasi hindi siya makarelate. Kasi siya, talagang siguro kahit na late na or malilate na siya, basta kailangan talaga may makeup. May taong ganyan, di ba? Hindi makalabas ng bahay na walang makeup. Ako naman, okay lang ako na wala. Kaya lang ngayon, may time tayo maglagay ng blush on dyan. Di maglagay tayo. Diba? Ay, naku. Pupulbo-pulbo muna ako, guys, ha? Tapos na siyang maligo. Pero it will take him a while bago makatapos ng
bibihis. No. Chinismis mo pa ako. Chismis. Ang chismis pag hindi totoo. Pag totoo, hindi chismis yan. Chismis, chismis. Tiger Lily. Salamat. Gamitin ko. Magkikita kami ng kapatid ko bukas, guys. Dahil nandito sila sa Maynila. Because they're leaving for the US in a few days. Hindi ko masarang mag-isa. Ayan. They're leaving for the US, guys. It's bittersweet, you know? Kasi, for many years, hindi kami magkasama ng kapatid ko kasi siya nasa Pilipinas. Ako nasa Amerika. Ang nakakasama ko doon yung isa kong kapatid. Ngayon, sila naman ang magkakasama. Ako naman ang maiiwan. Kasi nung lumipat kami dito, 2 years ago, wala pa namang balita kan, you know, tungkol sa petition nila. It took 20 years, I think. 21 years maybe. 21 years. So, nung nandito na kami sa Pilipinas, nakailang kikita kan, pumunta siya dito sa amin from Rojas City. Ako naman pumunta doon sa kanila. So, nag-ano pa nga ako binibiro pa yung isang kapatid ko, si Jing na nasa Amerika. Sabi ko, nakatatlong kita na kami this year. Yung ganon. Dahil nung last year, kasi sabi ko, ganitong buwan pa lang nakatatlong pagkikita na kami dalawa. Kasi siya na lang mag-isa doon. Hindi naman mag-isa. Kasi nandun si mami, si daddy. Pero ibig ko sabihin, yung sa magkakapatid kaming tatlo, siya na lang mag-isa doon, kami nandito sa Pilipinas. Ngayon guys, babaliktad na. Sila naman ang dalawa nandun, magkakasama. Ako naman, ang nandito mag-isa. Ngayon, the sad thing is, yung nanay at tatay ko, I don't think na uuwi yan dito sa Pilipinas na wala na yung mga, ewan ko lang. Kasi, you know, they've been waiting for that na yung bunso namin kapatid, ang bunso nilang anak makakapunta sa Amerika, tapos ngayon matutuloy na. So, nandun na, at saka yung dalawang apo. So, mga anak namin nandun, at saka yung dalawang apo, dalawang anak ni Bonbon, so 4 na apo nandun. Yung dalawang apo, yung nurse, kaya kami nag-doorbell, tingnan ko muna. Ito pala guys, may dumating. Dumating na kayo yung ano ko. Yung in-order kong pambahay. Ay, kaya nataalala ko na pala, Tiger Lily, kaya hindi ko na isusuot kasi malaki pala sa akin. Hanapan ko ng paraan yan. Ayoko makulog at mawala. Hanapan ko ng paraan kung paano ito mapapaiksi. Ito pwedeng ilipat dito. Hanapan ko ng paraan. Dahil kasi, kaya pala hindi ko sabi, pag nasa minsan, matutulong ko na isip ko, teka, bakit hindi ko nga ba yun na isusunod? Bukas gagamitin ko, gaya nakakalimutan ko. Ngayon naalala ko, yun na pala, naalala ko na kung bakit hindi ko na isusunod. Malaki pala sa akin. It's okay, Sky! Why are you barking, Sky? Ito naman binigay ito ni Lilia. Ayan, pare sana dun sa kay silver na kulay. Kasi si Lilia works for Vivienne Westwood. It's sa England ang nito, ang main na store. Parang siya high-end na mga, it's stuff that I won't buy because it's expensive. Ang ganda. Yun yung logo nila. Ang ganda. Hindi ko pa rin nagagamit.
haba na naman ang buko ay. Teka guys ha, buksan natin itong ano. Kasi ito guys, 50, magkano ba to? 52 pesos lang. Dapat may 60 something, pero meron ako mga kupon-kupon sa ano. Sa TikTok shop. Alam mo sino nagpaano sa akin to sa TikTok shop? Yung pinsan ko si Emily. Mula nung tinuro mo sa akin maano mag-order sa TikTok shop kung ano-ano na order ko. Pero marami ka magkikita. Binili ko ito ulit guys kasi bumili na ako ng 5. Ay, sorry. Bumili na ako ng 5 nito na pambahay lang, na pantulog. Bumili na ako ng 5. Sabi ko, ay, bibili ako ulit dahil kasi napaka-presko guys. At saka hindi, you know, I'm large or extra large. Ito, one size pero malalaki kasi karamihan dito sa Pilipinas sabihin one size pero hindi naman one size kasi it's too small. Pero ito, maluwag pa sa akin. Kumbaga, ano, very, ano siya, very comfortable at saka malambot. At saka nalabahan ko na, kahit nung nalabahan na okay siya. Tingnan nyo guys ha. Ito, maroon, pink, red, tapos parang peach, tapos teal, tapos mint green ang tawag na dito. Tapos nakabilang ko ng rust color, brown, I think, black, at saka fuchsia, at saka something else. 5 ito, 6 ito. Tingnan nyo guys. Napaka-simple lang, pero nakakatuwa. Ganyan lang siya guys, oh. Oh. 52 pesos. Napakalambot. Ang sarap itulog. Oh. Oh. Hindi siya hindi siya masikip. Ayoko nang masikip. Ay, napaka niya guys. Napaka presko. Suot ko ha. Pakita ko ha. Ayan guys, oh. O diba, may garter. So, stretchable. Hindi siya masikip. Para ako nagbibenta o para ako nagla-live selling. Oh. 52 peso. Oh? Ga, huwag mo silang turuan yan. Baka mga tiyang mga yan, kasalanan mo pa. Hindi, guys. Ikaw naman. Kasi, para sa kanya, pag ang mga masyadong mura, parang bakit hindi maganda? No. You have to try Hindi, to baka know. hindi sila sanay sa mga ganyang ikaw talaga. Kaya lang Oo. may mga sobrang ayan oh. Ga, Ah. baka hindi sila sanay sa mga ganyang mga tiyan. Sige, kasalanan mo yan. Ang ganda. Oh, di ba? Napaka-presko guys. O, pupunta ka dyan sa Talipapa o kahit ganyan ka lang, oh. O, di ba? Oh. Punta ka dyan sa neighborhood grocery. Oh. Di ba? Ganda, oh. Nakakaputi pa yung kulay, oh. Ay, nako. Pero ako, bumili ako ng second order dahil kasi nagustuhan ko. Kahit na nalabahan na, hindi siya nag-change, hindi siya lumiit, malambot. Kaya ako bumili ulit. Kasi hindi naman ako bibili ng ganyan kadami kung hindi maganda. Sabi na pala ako mag-live selling. Mag-live selling na lang kaya ako. Para meron akong extra income. O, di ba? Mag-change muna ulit tayo. Mahaba na yung aking guys, daldal. Magbababay muna ako. Magbablog na lang tayo mamaya kung saan tayo makakarating guys ha. Teka. Ha? Salita ka muna. Kung saan tayo makakarating. Yun lang ang kagandahan guys ng ganitong buhay namin. Affordable. You know, we have to face the fact. Hindi siya nagmamayabang. Pero kung ang pera mo ay nanggagaling abroad, dito ka magre-retire, it goes a long way. Hindi nga Ha? Hindi nga dahil kasi merong mga hindi sanay magsuot ng ganyang mga mumurahin. Talagang Oh. nangangati sila. Oh. Pero hindi namin pinopromote yan hindi pinopromote ni Jerlyn yan para hindi nyo kami masisi. Pero okay Hindi naman naman- siya. Hindi Okay naman ako naman. nangati. Pero hindi naman ako maselan. Okay naman siya, hindi naman maganda. Ikaw, pag nakadikit ka sa akin na yun ang suot ko, nangati ka ba? Hindi. Oh, yun pala eh. Pero warning lang sinasabi ko lang. O sige guys, hindi na tayo magtatagal ha.
Maraming salamat sa inyong support. Alam nyo, yung pag binabasa namin ng mga comment, hindi kami nakaka-answer sa lahat ng comment, pero it's so inspiring. It's so, nakaka-touch, nakaka-happy, Laki ng puso. nakalaki ng puso, nakakataba ng puso. Maraming salamat. To close, guys, i-share ko lang. Ang binigay ni ate. Ay nako, this is my new favorite talaga. Kasi ang bango na hindi masangsang, na hindi masakit sa ilong. Salamat ate. Bye-bye guys. Ate, salamat ha. Ate, salamat. Si Louie Boy meron din ganyan, pero panlalaki, ha? Hindi mo salamat. Oo, narinig na ni ate. Salamat. Thank you guys. Mahaba na ng buko. Gusto ko magpapakulay ako na siguro. Bago kami pumunta ng Mindanao. Kasi ang mga puti ko guys lumalabas na naman. So, bye-bye guys. Maraming salamat sa support. Bye guys. I love you all. We love you all. Bye-bye.